Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Ipinarada ni Kelvin ang jeep sa harapan ng gate ng isang bahay at pinatay ang makina. Inilabas niya ang kanyang cellphone. "Dito na ako sa tapat ng bahay niyo." Habang naghihintay ng reply, bumaba siya mula sa driver's seat ng pampasaherong jeepney na panapanahon niyang pinapasada. Kumuha siya ng basahan mula sa isang maliit na drawer sa dashboard. Pumunta sa likod ng jeep at sumakay sa passenger area para punasan ng itim na leatherette na upuan. Well-maintained ang jeep na pagmamay-ari ng tatay niya. Si Kelvin ang nagpaganda at nagpaayos nito habang hinuhulugan ang pangbayad na inutang ng pamilya sa isang tiyahin mula sa abroad. Pinagpag ng binata ang alikabok mula sa mga speaker sa ilalim ng mahabang upuan. Sa edad niyang 22 anyos, ay naging karelyebo si Kelvin ng kanyang tatay na namamasada ng biyaheng Cubao-Antipolo. Gusto pa sana ng tatay niya na makatapos siya ng kolehiyo, lalo pat nasa third year na sana siya ng kursong electrical engineering. Subalit naburyong na si Kelvin sa kakaaral. Sa halos 2 taon, ay binuhos ng binata ang kanyang oras sa pagpapaganda ng jeep na ngayon ay sa kanila na. Si Kelvin mismo ang nag-install ng mga running lights sa driver's console at sound system. Dahil malakas siyang magpatugtog ng musika tuwing namamasada, nag-install din siya ng hila mo tigil ko na sistema para sa mga pasaherong gusto nang pumara. Maya-maya nga ay tumunog na ang kanyang cellphone. "Wait lang kuya ha, bis lang ako." Napangiti siya sa text ng dalaga. Si Marisa, 18 years old na anak ng kanyang ninang. May outing ang mga classmates ni Marisa sa Laguna at inarkila nila ang jeep ni na Kelvin. Gandang-ganda ang binata sa bilugang mukha ni Marisa at medyo chubby na pangangatawan. Sa tangkad na 4'11" ni Marisa, ay halos hanggang balikat lang ni Kelvin ang dalaga. Sinuklay ni Kelvin ang maikli niyang buhok. Inayos niya ng kaunti ang simpleng itim na t-shirt niya at maong na shorts. Dumungaw pa siya sa salamin sa rearview mirror para tingnan kung may dumi sa kanyang mukha. Medyo matangos ang ilong. Malamlam ang mga mata ng binata na dahilan kung bakit may ilang babae na ring nagkaka-crush sa kanya. Madalas ay sumasabay si Marisa kay Kelvin sa umaga, tuwing pumapasok ito sa school. Sa kabilang kalsada lang naman ni na Marisa nakatira si na Kelvin. Sa totoo lang, ay crush rin ng binata si Marisa, kahit pa anak ito ng kanyang ninang. Bumukas ang gate at lumabas ang dalaga. "Hi Kuya Kelvin," malambing na bati nito. Nakasuot si Marisa ng maikling short na puti at pulang Chuck Taylor sneakers na walang medyas. Ang kanyang suot na pangtaas ay parang spaghetti strap na pulang shirt na tinatakpan ng maluwag at see-through na knitted blouse. Nakalugay ang layered niyang buhok na nagtatapos lagpas ng balikat. Bit-bit ni Marisa sa kanyang kamay ang isang purple na backpack. "Wow! Swimming ka na ha!" Salubong ni Kelvin na bumaba mula sa jeep. Natawa lang si Marisa at lumapit sa pinto ng passenger side ng driver. "Tara na?" Bumungad ang makinis, kayumanggi at medyo round na legs ng dalaga nang paakyat na to ng sasakyan. Sa ikli ng shorts ng dalaga ay halos magandang tanawin na lang ang matatanaw sa kanya. Muntik nang manggigil si Kelvin, pero pinilit niyang magpaka-gentleman para sa dalaga. Bago pa tuluyang makaupo ang dalaga, ay sinita niya to. "Hep hep, ako munang sasakay." "Ngek, oo nga pala," sagot ni Marisa at muling bumaba ng jeep. Sumakay si Kelvin sa pinto ng passenger side at naupo sa likod ng manibela.
Agad namang tumabi sa kanya si Marisa na kumuha agad ng MP3 player at agad na kinonekta sa stereo ng jeep. Akong pipili ng kanta, sambit ni Marisa. Basta, wag mo akong patutulugin sa biyahe pabiruan ng binata. Pag-start ng makina ng jeep, ay bigla namang tumunog ang malakas na tinig ng singer sa speaker. Napangisi lang si Kelvin sa music selection ni Marisa. 6:00 ng umaga ay tinagpo nila ang mga classmates ni Marisa sa labas ng school. Nang kumpleto na ang 12 magkakaklase, 7 babae, kabilang si Marisa, at 5 lalaki, ay klumarga na sila patungong Laguna. Maingay na nagkukwentuhan at nagtatawanan ang mga magkakaklase sa likod ng jeep. Si Marisa naman ay nanatiling nakapwesto sa tabi ni Kelvin sa harapan. Silang dalawa lamang doon. Siniko ni Kelvin ang dalaga. Ba't ayaw mo sa likod? Magdi-DJ nga ako ng music, di ba? Bakit? Ayaw mo ba akong katabi? Pabirong mataray na sagot ni Marisa. Natawa lang si Kelvin sa tinura ng dalaga. Habang binabagtas nila ang EDSA, ay napansin niyang kahit solo ni Marisa ang passenger area ng harapan ng jeep, ay nananatiling nakadikit ang balikat nito sa kanya na para bang nananadya talaga. Maya-maya, nagkamali si Kelvin sa pagtulak sa kambyo at napadampito sa hita ng dalaga. Ay sorry, sampit ni Kelvin na medyo kinabahan sa kanyang pagkakamali. Napangiti lang si Marisa. Nakataas ang isang kilay na tumingin sa binata. Ikaw Nag-blush si Kelvin. Hindi naman niya sinasadya ang nangyari. Maya-maya, may lalaking sumigaw sa likod. Kuya, stop over muna tayo. Minaniobra ni Kelvin ang jeep patungo ng parking lot ng isang gas station sa SLEX. Pagkaparada ay nagsipabaan ang mga estudyante at nagtungo sa isang tindahan. Sumunod si Marisa sa kanyang mga kaibigan at naiwan si Kelvin na nagbabantay ng jeep. Pero bumaba saglit ang binata para makapag-stretch ng kanyang mga braso at binti. Chinek din niya ang spare tire na nakaharang sa pinto ng driver's side. Ilang saglit pa ay lumapit sa kanya si Marisa at inabot sa kanya ang isang styrofoam cup ng kape. Kuya, hindi pala kita napakapi sa bahay kanina. Tinanggap naman ni Kelvin ang kape at nagpasalamat. Uminom muna siya at tinanong ang dalaga. Iyahatid ko lang ba kayo? Pwede namang bukas na ako bumalik para di ako istorbo sa inyo ng tropa mo. Kung gusto mo, mag-overnight ka na rin, sagot ni Marisa. Arakilahin namin jeep mo ng 2 araw, di ba? Napakamot ng ulo ang binata. Nahihiya naman ako sa inyo. Ako bahala sa iyo, no? Nang magsibalikan ang mga dalaga at binata sa jeep, may daladalang mga pagkain at chichirya. Muli na silang bumiyahe. Nagtungo ang jeep sa barangay Pansol na isang community na puro resort at swimming pools for rent. May inarkila sila roon isang bahay na may pool para exclusive lang. Malaki at maluwang ang bahay na yon. May mga kwartong tulugan, kusina at dining area. Maliit na kwarto na pwedeng conference room. May videoke at billiards table. At syempre pa, may swimming pool. Ipinarada ni Kelvin ang jeep sa dulo ng driveway malapit sa gate. May meeting rin pala tong mga magkakaklase na ito na lahat ay officers ng kanilang organization. Maghapon rin ang kanilang meeting at tinanghalian ng baon nilang pagkain. Si Kelvin naman ay nagpalipas ng oras, kakapanood ng cable TV sa may sala. Pagdating ng lunch, ay inabutan siya ng pagkain ni Marisa. Kinahapunan ay inantok si Kelvin at naisipang umidlip sa loob ng jeep. Naalimpungatan si Kelvin mula sa kanyang pagkakahimbing.
May tumatapik ng kanyang balikat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, medyo madilim na ang paligid. Nakatayo si Marisa sa labas ng passenger area ng jeep at nakadungaw sa bintana. "Uy, gising na Kelvin," sambit nito. Bumangon at naupo si Kelvin. Tinignan ang cellphone niya para sa oras. 7:45 p.m. Bumaling siya kay Marisa. "Mag-dinner na tayo, kuya." Sinundan ni Kelvin si Marisa papunta sa dining area. Nakalatag na sa mesa ang inihaw na lempo, manok at tilapia. Mayroon ring ginayat na kamatis at sausawa na toyo kalamansi na may sili. Nag-ihaw pala sila pagkatapos ng meeting nila. Habang nagdi-dinner ay nagkukwentuhan sila. Ang ilan sa kanila na tapos ng kumain ay nakapila na sa videoke. May ilan ring nagsuswimming na. Maya-maya, may nag-abot kay Kelvin ng isang bote ng malamig na Sanmik at tinanggap naman niya yon. Pagkatapos mag-ayos ng mga kalat, ay inaya siya ni Marisang mag-swimming. Dahil walang baong eksang damit ang binata, ay tumanggi ito. Sumimangot lang si Marisa na tila nagtampo. Nanatiling nakaupo si Kelvin sa may dining area na medyo nasa gilid ng pool. Habang naglalakad palayo si Marisa papuntang pool, ay unti-unti nitong inalis ang knitted niyang blouse at shorts. Napakabagal at nakakaakit ang bawat hakbang ng dalaga habang naglalakad palayo kay Kelvin. Naka-swimsuit na pala si Marisa mula kaninang umaga. Ang likod ng swimsuit ni Marisa ay may parang maliston na nagkikriss-cross at nakabuhol sa may batok niya. Biglang nagkaroon ng kapilyuhan sa isip si Kelvin na kapag kinalas niya ang buhol noon ay baka mahulog ang harapang bahagi ng swimsuit ni Marisa. Napangiti na lang ang binata. Pagdating ng dalaga sa edge ng pool, ay lumingon ito kay Kelvin nang nakangiti. "Ayaw mo talaga?" Pahabol pa nito. Umiling si Kelvin, sabay lumagok ng beer ang binata. Sa totoo lang, ay hirap na siyang umiwas sa tila pangaakit ni Marisa sa kanya. At bago lumusong sa pool ang dalaga, ay kinindatan siya muna nito. Pinagmasdan lamang ni Kelvin si Marisa habang lumalangoy. Pero sa isipan ni Kelvin, ay lumulusong rin siya sa pool at yumakap sa kanya ang dalaga. Sa isipan ni Kelvin, ay isinandal niya ang dalaga sa pader ng pool at unti-unti niyang kinakalas ang swimsuit nito. Napailing ang binata sa mga naiisip na kapilyuhan. Kaya naman inubos ni Kelvin ang kanyang beer at naglakad na lamang pabalik ng jeep. Napasandal ang binata sa stribo ng madilim na jeep at di maiwasang ibaba ang maong short para tugunan ang kanina pa bumubulabog sa kanyang pagkatao. Rinig pa rin niya ang kantahan at tawanan ng mga kabataan sa hindi kalayuan. Pero mas nangingibabaw sa kanyang isipan ang nakakaakit na katawan ni Marisa kanina sa pool. Napapikit si Kelvin at maya-maya lang, napaigtad ang binata nang marinig niya ang mahinang boses ni Marisa. Gulat na gulat siya dahil nakatayo na pala sa harapan niya si Marisa na saksi sa kalokohan ginagawa niya. Nahiya si Kelvin na agad itinaas ang short. Nang biglang lumapit si Marisa at hinila siya nito patayo mula sa istribo ng jeep. Naupo naman ang dalaga sa hakbangan ng istribo at nakangiting binukas ang kanyang mga hita. At sa puntong yon, hindi na nag-alinlangan pa si Kelvin. Malambing niyang hinalikan ng dalaga bilang pagtugon hanggang sa yumakap ang mga binti ni Marisa sa bewang ni Kelvin. Sa puntong yon, napakapit na lang ng mahigpit sa jeep si Marisa nang tuluyang umuga ang sasakyan na yon, kasabay ng kanilang pagkasabik at panggigigil sa isa't isa. Halos mabaliw at mapapikit ang dalaga. Nang sa wakas ay tuluyang napasuko na niya ang binata
na tila nag-enjoy ng labis sa kanyang kagandahan. Gustuhin mang tumanggi ni Kelvin ay hindi na niya nagawa pa. Sadyang lalaki lang siya at may kahinaan din pagdating sa mga babae. Wala itong nagawa kung hindi tanggapin na siya ay sobrang swerte noong gabing yun. At ilang minuto pa ay todo ang hingal nila. Matamis na ngiti ang sinalubong nila sa isa't isa nang tuluyang maabot ang kanilang minimithi. Maya-maya pa ay sinaayos na ni Marisa ang kanyang swimsuit. Tumalikod ito sa lalaki para muling ipatali ang swimsuit niya sa likod. Malakas ang tibok ng puso ni Kelvin habang binubuhol niya ang tali. Marahan namang dinikit ni Marisa ang likuran sa maswerteng jeepney driver at sinabing, "So ulitin Kuya Kelvin ha?" Pumaling sa kanya ang dalaga at masuyo siyang binigyan ng matamis na halik at saka bumulong ito sa tenga niya. "Solo kong kwarto. Sunod ka ha?" Malambing nitong sabi at naglakad na palayo, pabalik sa kanyang mga kaibigan. Naiwan si Kelvin na nakatulala sa likuran ng jeep. Bukas ang zipper at pawisan. Napangiti na lang siya habang inaayos niya ang kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala na natupad na ang isa sa mga pinapangarap niya bilang lalaki. Hanggang dito na lang po ang ating istorya. At paalam.